Ganda raw po ang batas sa waste segregation, kaya naman po inilinya ng Mother Earth Foundation ang mga solusyon sa mga problemang kinakaharap po natin sa ngayon. Nagpapatrol si Rex Ruta. Expedia members get member prices and rewards for future trips. Kinilala ang Puerto Princesa noong 1994 bilang cleanest and greenest city na kumuha ng 98% rating na tumalo sa Baguio City na meron lang 95%. Vice-alkalde na noon ang kasalukuyang alkalde na si Lucilo Bayron. Kaya ayon sa kanya, kung nakuha nating makilala noon pagdating sa kalinisan, bakit hindi raw natin muling subukan? Aminado siyang mahirap na istriktong maipatupad ang ninanais ng solid waste management na no waste segregation, no hakot ng basura. Pero maaring kailangan lang pagtulungan. Forward-looking lang ako kaya nagbigay ako ng ganyang comment. Subukan natin, baka naman nagkakamali tayo. Ngayon, pag nasubukan natin, makikita natin talagang ganun eh. So wala tayo talagang mahihinat nandun kung ganun talaga ang sitwasyon. Kaya naman raw ng barangay. Katunayan, nasimulan na umano nila ang pamimigay ng flyers kung saan nakasaad ang nilalaman ng RA 9003 o Ecological Solid Waste Management. Nag-lecture na rin umano sila sa mga pwedeng paggamitan sa mga recyclable waste. Pero pagdating sa Material Recovery Facility o MRF, maaring malaking problema nga ito sa mga barangay na wala namang mapupwestuhan. Sa flyers po, nagbigay po kami ng pinapamahagi namin para malaman po nila kung ano po yung mga kailangan doon sa tamang pag-segregate. Pag ito po itinapon natin, hindi na po nilang kunin kasi tayo mismo sa barangay o sa ating mga bahay, pwede nating ibenta. Pero ito po ginagawa po namin ng paraan kasi ito nga po, for beautification din po buhat puro. Nakikita rin naman daw ni Mayor Bayron ang mga ganitong problema. Aminado rin siyang maging sa kanilang kagamitan sa SWM ay malilimitahan rin ang pagpapatupad sa batas. Ang paghakot natin, limitado yung mga truck natin. Pag hinakot, sama-sama man yung basura kinakarga sa truck. Kasi yung segregation, pwedeng-pwede yan sa mga mayaman na bansa. Sabi nila, doon sa Australia, sa Amerika. Australia yun, Amerika yun, hindi yung Pilipinas. Iba dito sa atin. Sa Palawan Environmental Forum kanina, kung saan naroon din ang LGUs, hinamon sila ng Mother Earth Foundation na sundan ng ibang lungsod at probinsya sa Pilipinas na ipinatutupad ang zero waste management. Magkaroon tayo ng Waste Assessment and Characterization Survey or WACS para malaman natin ano-ano ba yung basura nililithan kung ito, no? O para alam nyo, maliit ba o malaking MRF ang ating gagawin? Simulan lang raw sa paghihiwalay ng basura sa bahay, paglalagay ng masinisweldoang kolektor, paglalaan ng pondo para sa MRF at magsagawa ng eco-police training para sa mga manguhuli sa lumalabag rito. Kailangan lang raw talaga ng disiplina at pagsunod sa batas. Gaya raw ng San Fernando City na nitong nakalipas na 3 taon lang sinimulan ang programa ay bumaba na ang gastusin ng LGU para sa basura mula 70 million sa 12 million. Nabigyan pa umano ng trabaho ang ilang mamamayan. So dapat isang barangay, isang MRF. In San Fernando po, may 35 barangays ang kanila pong MRF ay 120. Kasi bawat school at bawat village meron po. Bahagi rin umano ang kalinisan sa pagpoprotekta sa kalikasan at sa industriya ng turismo. Maaari itong maapektuhan kung papabayaan na magiging malaking issue pa ang paghihiwalay ng basura. Rex Ruta, ABS-CBN News.